Kahapon po ay, dito ang tumbor ah. Ilan ang dumating na tumbor na bago? 3? O, purihin ng Diyos. Kahapon po nagturo ako sa tumbor at inexample ko yung, nagtanong ako, sino sa inyo dito yung nasubukan ng mag-apply sa trabaho? Nagtaas yung isang kapatid. Naranasan daw niya nag-apply sa CSI. O, sabi ko, nung nag-apply ka ba, pag-apply mo ngayon, bukas nagtrabaho ka na? Ganun ba kadali ang pag-apply? Di ba? Katulad nga ng anak ko, mapalad ang anak ko dahil sa mahigit 100. Sa mahigit 100 aplikante, mapalad kasi isa lang ang kukunin. Di ba? Pero, hindi po ganun kadali ang pagtanggap ng isang kumpanya sa isang nag-apply. Marami ka pong, sabi ka kahapon ay mga una, resume, tapos yung mga requirements. At hindi agad trabaho na. Dadaan ka pa sa mga interview. Yung una ba, sister, interview ano? Di ba? Pagkatapos mong interview, resume na. Tapos, mga requirements. So, hindi po ganun kadali ang pagpasok sa trabaho. Meron talagang masusing pag-aaral. Yung may-ari, kasi kumpanya po yun eh. Pinag-aaralan kung karapat-dapat ba yung trabahador niya. Ganyan po sa kaharian ng Diyos. Hindi po na pag sinabi mong pasok na ako sa langit, nandun ka na. Hahanapan ka ni Lord ng mga requirements. At ito pong ating mga babasahin. Ito po ay sa Luke 14:15 muna. Ito po ang ating pambungad. Sabi po rito, at nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kanya, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Ano raw? Mapalad ang alin? Ang kakain ng tinapay sa dulang. Okay. Sa kaharian ng Diyos. Ngayon, pagkatapos nung sabihin yung mapalad ang kakain, may ibang mga kasalo. So, hindi po lahat pwedeng makisalo sa Panginoon. Kaya sabi niya, mapalad yung makakasalo. At na pag-aralan po natin sa Revelation, na ang makakasama lang ni Lord ay overcomer. Ano po ang overcomer? Sila yung mga nagtagumpay. Kasi lahat po tayo, sa ngayon po ay nasa karera na po tayo ngayon. At sana makarating lahat sa finish line. Kasi sa karera, kailangan makarating ka sa finish line. So, pati ba yan po ito? Ngayon, sabi rito, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Tapos nagkwento siya. Datapot sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inaanyayahan. So, kumbaga, inaano ni Lord sa isang kwento. Pero ang tinutukoy niya rito, yung kaharian ng Diyos at ang hari. Si Lord at ang kanyang mga tao. O yung sino ang tao. Datapot sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. Lahat. O yung gusto, dumalo. Ayan, yan po ang eksena. So lahat po ay pwede. Ngayon, inimbita, sabi rito, marami siyang inanyayahan. 17. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin. Kumbaga, nung matapos mag-imbita ang Panginoon o yung taong ito, inutosan niya yung mga alagad niya. Puntahan nyo na yung mga inimbita ko. Parang pugaro, no?
Tuwing pupunta kami ni yung mga manok na huhulihin, isa-isang nilalagay sa hawla. Mabuti sa tumbor, hindi ano? Sa tumbor, bilib ako dahil pagdating ko roon, sila yung naghihintay. Doon sa pinunta namin sa parang nanghuhuli ng manok ba? Pagdating namin doon, hahanapin mo pa yung makikinig. Pero sa tumbor, bilib ako. Pagdating ko roon, sila ang naghihintay. Ngayon, sabi rito, puntahan nyo na yung mga magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. So, kumbaga, yung mga pagkain nandoon na. Nakahanda na. Okay, so, ibig sabihin, lahat pwede. Kaya lang, ano nangyari dito? 18. At silang lahat na parang isa ay nangagpasimulang nangagdahilan. Yung imbitasyon ng taong ito, para sila niyang nagkaisa. Nagdahilan. Ano kayang dahilan? Sa kanya sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid. Ayan. Ang dahilan niya, hindi ako makakapunta. Kasi may binili akong bukid, at kailangan akong umalis at tingnan. So, mas mahalaga yung bukid kaysa doon sa imbitasyon ng tao. Si Lord po ito. Lahat imbitado ng Panginoon. Pero, sabi rito, nagkaisa sila na magdahilan. Tayo ba ganon? Marami tayong dahilan. Lalo pag araw ng linggo. Di ba? Wala niyan dito. Walang nagdadahilan sa atin. Okay, so sabi rito, ipinamamanhi ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. So, hindi siya pwede. Kasi may dahilan. Hello, yung mga bautismo kahapon. Nandito sila lahat. Okay 19. At sinabi ng iba, ayan, yung iba naman, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila subukin. So, ang dahilan naman ito, bumili ako ng 5 pares na baka. Kasi yun ang araro nila nung araw, baka. Yun ang traktura nila nung araw. Ipinamamani ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. So, hindi ako pwede. Linggo ngayon. Kaso nga, sorry na lang, kahit linggo ngayon, may binili akong baka, unahin ko yun muna. Hello? Sabi rito, ipinamamani ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. 20. At sinabi ng iba, yung iba naman, bago akong kasal. Hens, pwede. Kakakasal ko lang. Tapos, pupunta ako dyan. Sa pagtitipon nyo na yan. Hindi pwede. Okay, sabi. At kaya nga, hindi ako makakaparoon. Kasal namin ngayon. Para bagang yung suna ata bukas. Di ba? May mga tao na walang halaga sa kanila ang suna. Kahit imbitado sila nung magsasalita. So, may mga ganong eksena na walang halaga sa kanila yung imbitasyon. Ayun, sabi niya, hindi ako makakaparoon kasi kakakasal ko lang. 21. At dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. So, yung inutosan, dahil narinig niya yung mga dahilan, sinabi nung inutosan, ganito, Lord, yung mga pinuntahan ko, walang sumama. Walang nahuli para ilagay sa hula. Siya ba yan? Nang magkagayon, sa galit ng puno ng sangbayan, nagalit yung nag-imbita. Mga kapatid, ang nag-iimbita po dito, si Lord. Nagagalit pala si Lord, Pag nagdadahilan tayo, Ngayon sabi niya,
At dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay nito sa kanyang Panginoon. Nang magkagayon, sa galit ng puno ng sangbahayan, ay sinabi sa kanyang alipin, so nagalit yung Panginoon niya. Sa galit niya, pumaroon kang madali sa mga lansangan. So may mga tao hindi imbitado. So yung mga hindi ko inimbitahan, ang puntahan mo. So para baga ang tinutukoy po dito, kasi ang mga tinutukoy niyang imbitasyon dito, mga Hudyo. So dahil hindi nag-response ang mga Hudyo, punta ka sa Hintil. Okay. Sabi niya, at sa mga daang makikipot ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, at ang mga pingkaw, at ang mga bulag, at ang mga pilay. So may mga kapansanan ito. At ang Hintil po, yun po ang tinutukoy dito. Kasi wala pong karapatan sa kaligtasan ng araw, tayo. So ngayon, ang imbitasyon ngayon ng Panginoon, nalipat sa atin. Pero ano naman ang response na kaya natin? Okay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang pinag-utos mo. At gayon may maluwag pa. So, pinuntahan ng mga alagad yung mga pinaimbitahan ng mga pingkaw, mga bulag, may mga kapansanan. Lord, ginawa na namin. Pero maluwag pa. May mga wala pang nakaupo. Lord, may bakante pang upuan. Ngayon, at sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. So ang nais ni Lord, talagang marami po ang maligtas. Kaya lang, sabi ko nga kahapon, ang gapoy nagawa tayo. No, agtugabay. Tama ba, sister? Tama ba? No, agtugabay. Anong nagawa? Anto'y nagawa tayo? Agtugabay. Sabi niya. So, pero, tandaan niyo mga kapatid, ang nais ni Lord, maligtas sana lahat. Kaya lang, ang kapoy nagawa. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na alinman sa mga taong inanyayahan, ay hindi makatitikim ng aking hapunan. Ang hapunan po dito, mensahe, hindi nila niya matitikman ito. Kasi ang imbitasyon po sa ating panahon ngayon, third coming. Pero kung ang taong inimbitahan sa third coming, nagrereklamo, puro dahilan, hindi niyo niya ito matitikman. Amen. Now, so, pagdating sa 25, ito na po ang eksena naman. Sabi po rito sa 25, nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao at siya'y lumingon sa kanila at sa kanila ay sinabi. Ayan. So maraming tao ito. So sa pagkakataon naman na ito, dahil nalaman nila na itong nag-iimbita na ito ay kaligtasan ang pagdadalahan sa kanila. Kaya ang daming mag-a-apply. Sister, di ba? Nag-apply ka sa CSI. Di ba? Ngayon, lahat bang ito, kasi sabi rito sa English, multitudes. So, mayamay ang mag-a-apply. At ano ang kanilang a-applyan? Okay? Nagsisama nga sa kanya ang lubang maraming tao at siya lumingon at sa kanila sinabi, anong a-applyan? Kung ang sinumang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at asawang babae at mga anak, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaring maging alagad ko. So ang pag-apply nila dito, paano sila maging alagad? So tayo, sigurado ka na ba alagad ka ni Lord?
So itong mga taong ito, nais nilang mag-apply na maging alagad. Okay, so mayroong requirement si Lord. Katulad ng pag-apply mo sa CSI, hahanapan ka ng requirement para matanggap ka. Ano ang unang requirement na sinabi ni Lord dito para tayo siguradong tanggap? Ang sabi rito, kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid babae, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaring maging alagad ko. So ibig sabihin, ang prioridad mo rito, hindi ang tatay mo, hindi ang nanay mo, hindi asawa mo, hindi anak mo, hindi ang sarili mo. Si Lord ang dapat na prioridad sa buhay mo. So pagka hindi mo nagawa yun, hindi ka pwedeng maging alagad ko, sabi ni Lord. So hindi po madali ang maging alagad, mga kapatid. Tulad ng sinabi ko nga sa inyo, ang buhay ko, nakita naman ninyo ang hindi na po ako maka-decision sa pansarili ko lang. Ang lagi kong inuuna, yung gawain ko. Yung tungkulin ko sa Panginoon. At iyan po ang hinahanap ni Lord kung nais mong maging alagad. So kaya nga, konti lang po ang alagad ni Lord noon. 12. Kasi ang daming nag-apply, pero hindi sila pasado. Ang pumasa lang doon, ang prioridad mo si Lord. Pag hindi, kasi ang battle po natin araw-araw. Pagising mo pa lang sa umaga, sino ang inuuna mo? Di ba? Battle po yun. Pag ang inuna mo, kape, pandesal, ano pa yon? Pandesal, sinangag, daing, tuyo, hindi ka pwede. Kasi ang isang alagad, ang inuuna niya lagi, si Lord. Amen. Pangalawang requirement. Natapos na ang interview siguro dito, sister. Pangalawang requirement. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling cross at sumusunod sa akin, ay hindi maaring maging alagad ko. O kung hindi ka raw marunong magpasa ng cross mo, hindi rin. Hello? Ano namang cross, pastor, yung papasanin ko? Magpapagawa ba ako ng yung santol na kahoy? O kaya yung mga makakapal na kahoy at papasanin ko? Hindi po yan. Ang cross dito, ito yung mga katulad, sabi ko nga sa inyo, mayroon pong binigay sa atin si Lord na kanya-kanyang cross. Ang Alaminos, medyo mabigat ang cross ng Alaminos. Ang cross nila, mula Alaminos, yung pagdalo nila rito, cross po nila yan. Mabuti na lang ang Alaminos, nakakaya nilang pasanin. Hindi sila uma-absent. Okay, so tayo, pag dito malapit ka lang, hindi mo mapasan yan, paano ka maging alagad ni Lord? Ang Alaminos, mga kapatid, ang sisilangin, ang swal nandito. At wala po itong mga trabaho, mga dalaga po ito. Hindi sila uma-absent kasi alam nila, iyon ang kanilang cross. Lahat po tayo may cross. Napapasan mo ba naman? Kasi sabi ni Lord, pag hindi mo napasan ang sarili mong cross, hindi ka pwedeng alagad. Ako may cross, mabigat pa nga ang cross ko. Pero kahapon, nagbautismo na naman tayo. Araw-araw ang bautismo natin. Kababautismo ko lang nung Lunes. Bautismo na naman noong Biyernes. Bautismo uli kahapon. Kasi cross ko yan. Hindi ko pwedeng tanggihan yan. Tapos, hahayo tayo kung saan-saan. Amen. Kasi,
Iyan po yung krus ko. Ikaw, ano namang krus ang... Lahat po tayo meron, kaya lang ang tanong, napapasan mo ba naman? Kasi pag hindi mo raw napasan ang krus mo, di ka pwedeng maging alagad. At alalahanin natin mga kapatid, ang pwede lang sa kaharian ng Diyos, yung alagad niya. Amen? Oh. Pangatlong requirement, sapagkat alin sa inyo, kung ibig magtayo ng isang mugay, hindi mo na upo tatayahin ng halagang magugugol kung mayroong may pagtatapos. Baka kung mailagay na niya ang patibay na hindi matapos ang lahat ng mga nakakakita ay mga kagsibulang siya libakin. At nasabihin, nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi nakayang tapusin. So kumbaga, sa isang nagtatayo ng bahay, nailagay mo na yung pundasyon, nandun na, yung simentado na, may haligi na, wala naman dingding, wala naman bubong. So ano ang sabi? Ang makakakita niyan, pagtatawanan ka. Kayabangan ito. Tayo-tayo ng bahay, hindi naman natapos. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon dito? Kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, kung ikaw ay gustong maging alagad, wag mong puputulin ang paglilingkod mo. Tapusin mo hanggang finish line. Ayaw ni Lord yung tsa-tsa. Maglilingkod ka ngayon, nabuwas, andi lamat. Ang nais ni Lord, yung dire-diretso ang paglilingkod. Hindi putol-putol. Dahil kung ganun ang paglilingkod natin, sabi ni Lord, hindi ka pwede. At alalahanin natin mga kapatid, sabi ko nga sa tumbor, ang langit hindi mo pag-aari. Ang may-ari ng Diyos. At siya ang magdidesisyon kung pwede ka. Hindi tayo. So ang tanong, sa hukuman kaya ng Diyos, pwede kang papasukin ni Lord. Kung nakapasa ka dito sa mga requirements, pwede. Paano kung hindi ka lumusot? Sino dito ang karpintero? Karpintero. Yung marunong magsiminto ng, tawag dito, palitada. Sino marunong magpalitada? Ayun, yung nakaniktay na yun. Ang pinapalitada po, buhangin, tama? Walang graba yan, di ba? Anong ginagawa sa buhangin? Merong yung parang sinasalandra. Ngayon, ang pwede lang gamitin sa palitada, yung lumusot doon sa salandra. At tayo yun. Tanong, lumusot ka? Pag lumusot ka doon sa salandra, pwede ka. Paano kung ikaw yung malalaking bato? Anong gagawin doon sa hindi lumusot? Sana nakalusot tayo. Amen. So, ganun po ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Amen. So, tuloy-tuloy ang paglilingkod. Okay, ang naman, kasi may mga tao naman talagang may naramdaman. Okay yun. Kasi may sakit eh. Hello? Di ba? Kasi wala nga naman dadalo ka. May trangkaso ka. Makahawa ka pa rito, di ba? Normal lang yun. Pero wala ka namang sakit, hindi ka nakarating, sinadya mo yun. At alam ni Lord yun kung sinadya mo o hindi. Meron bang hindi alam si Lord? Alam niya yun. Kung sinadya mong hindi makarating. Amen? So, kaya ipakita natin kay Lord, maglingkod tayo ng maayos. Amen? Pang-apat na ba? O aling hari na kung sasalubong sa pakiligma sa ibang hari ay hindi mo nauupo sa sangguni kung makakaharap siya na may 10,000 na dumarating na laban sa kanya na may 20,000.
O kung hindi, samantalang malayo pang isa, ay magsusugo siya ng isang sugo at hilingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. Ano po sabi rito? Kumbaga, kung ikaw ay hari, ang tauhan mo lang 10,000, may dumating na kalaban, 20,000, tagilid ka. Di ba? Alam mong hindi ka mananalo. Kaya ang ginawa niya, nag-utos siya ng tauhan niya. Salubungin mo itong mga dumarating. Sabihin mong makipagkasundo na lang tayo. So, merong katalinuhan po ito na ayaw niyang mapapahamak ang tauhan niya. Iyan po ang hinahanap ng Panginoon na lingkod niya matalino. Hindi siya kaya ni Satanas. Ang matalino po, hindi po yan mahihila ng dyablo. Alam niya ang gagawin niya eh. Kasi napakaraming Kristiyano daw siya, pero ang dali namang batukan ni Satanas. Ang alagad po ng Panginoon, matalino po yan. Hindi siya mahihila. Ikaw na ba yun? Ay, tatlong amen. Singaw pa yung isa. Panglima. Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaring maging alagad ko. Ano yung tumanggi? Ano ba yung tinatangkilik natin? Hindi po yung ari-arian na literal. Yung mga nandyan sa'yo na mga karakter na hindi tama, hanggat hindi mo yan tinatalikuran, huwag kang umasang gagawin kang alagad ni Lord. Hindi kanya magagamit. Dahil ang gagamitin ni Lord, yung isinuko na ang buhay niya. Ako po, sinuko ko ang buhay ko. Kaya, huwag kayo magtaka kung bakit ginagamit ako ni Lord. At sa lahat ng isinuko na ang buhay, magagamit po ni Lord yan. At naghahanap si Lord ng mga instrumento niya, alagad, nagagampanan yung gawain sa kaharian niya. So, pasalamat kapag ginamit ka na ni Lord. Ito pong mabigat. Mabuti nga ang asin, datapot kung ang asin ay tumabang, ay ano ang pagpapaalat? Walang kabuluhang maging sa lupa kahit sa tapunan man ng dumi, itinatapon sa labas. So ang asin po, pag tumabang na yan, hindi na raw yan aalat. Kaya makikita niyo yung mga backslider, ang hirap pong ibalik niyan. Kasi dati maalat, ito mabang, mahirap pong ibalik yan sa Panginoon. Kaya nga tayo, dapat kung maalat ka ngayon, lalo kang magpaalat. Amen? Punta tayo sa propeta. Okay. Sabi po ng kasi po yung ang ating pong tinatalakay ay karapat-dapat ba? Or worthy ka ba sa salita ng Panginoon? Or sa Panginoon mismo? Worthy ba tayo? Now, sa dictionary po, yung salitang worthy, sabi niya, having worth or merit. Ibig sabihin, may halaga. O mahalaga. Ano pa? Deserving. Meriting or karapat-dapat. Yan po ang salitang worthy. Karapat-dapat ba tayo? Ako hindi ko alam. Yung sa sarili ko, salamat sa Diyos kung nagustuhan niya ako. So magtanong tayo sa bawat isa sa atin, karapat-dapat kaya ako? Or baka dumadalo lang ako at hindi pala ako karapat-dapat? So dapat yun po ang ating laging i-check. Karapat-dapat kaya ako? Amen?
Sabi po rito sa ano. Ito po ang sabi ng prophet. For being life worthy, we are able to suffer through acceptance. Ano po yung suffer? Pagtitiis. Para tayo ay maging karapat-dapat, may kaakibat pong pagtitiis yan. Amen, kasi biro nyo, ito, banggitin ko lang, dahil yun naman ang totoo. Nagpasimula ako dito, wala po akong kasama. Mag-isa lang ako. Kasi si Jackie noon nasa ibang church. Ako lang mag-isa. Basta ang ano ko lang, magtrabaho lang kay Lord. Daming sakripisyo, mga kapatid. Ulan, init, wala naman akong supporter. So talagang sakripisyo. Pero dahil gusto kong maglingkod kay Lord, tiniis ko. At yung pagtitiis na yun, nagbunga naman. Kasi kung wala pong pagtitiis dito, hindi ka papasa kay Lord. Hindi ka lulusot, mga kapatid. Para kang binistay sa salandra. Hindi ka lumusot. So, kaya nga lagi po tayo mag-check. Kasi sabi rito, for being life worthy, we are able to suffer to acceptance. Okay? Saan? Ano yung i-accept mo? Acceptance of our position with the Lord takes us into places that we wouldn't necessarily go. So, kailangan matanggap mo sa sarili mo kung ano ang pinagagawa sa iyo ni Lord. Para ka maging karapat-dapat. Amen. Kasi kung hindi mo matanggap sa sarili mo yung ibinibigay sa yung task ni Lord, ay talagang mahirapan kang makapasok sa pagiging alagad, mga kapatid. Kaya marami pong tao, hindi niya alam, hindi siya nakapasok na maging alagad. Kasi tingnan niyo po ano. Ang kahalintulad po nito ay isang hari, may mga sundalo. At ang mga sundalo, mayroon diyang kapitan, general, may mga leader sila. At yung mga sundalo, pag inutosan ng leader, wala po diyang sundalong, ay, sandali lang sir, may gagawin ako. Meron ba? Palagay nyo. Meron ba sundalo na inutosan ng general, inutosan ng kapitan? Ay, sandali lang sir, may gagawin pa ako. Pwede ba yan? Palagay nyo. At tayo po ay sundalo ni Lord. So kung tayo po ay inuutosan ng ating leader at puro kadahilan, ay hindi ka pwede. Sa military. Military po tayo ni Lord. Ang ating presidente si Lord. May mga general siya, may mga kapitan. Paano yan? Kaya nga, sabi ng motto ng mga military, obey first before, paano ka pa makapag-complain na na-obey mo na? Amen. So, ang sundalo po, obey lang po ng obey yan sa leader niya. Maliban, kung ang leader niyo dito, inuutusan ka magnakaw, ay huwag ka magnakaw. At inutusan ka ni pastor, ito may 45 dito, barilin mo yung kapitbahay ko. Huwag ka susunod. Di ba? Pero kung ang inuutos sa iyo, sa ikabubuti mo, sa ikabubuti ng iglesia, ba't ayaw mo sumunod? Di ba? So makikita po natin ang isang natural at spiritual. Sabi niya, acceptance of our position with the Lord takes us into places that we wouldn't necessarily go. So, ayan po ang isang bagay dahil dito sa spiritual,
ang pagdadalhan sa iyo ni Lord yung mga bagay na ayaw mo. Amen. Ay, ako, hindi ko po ginusto magpastor. Nag-resign na nga ako eh. O, alam ni Brother Fernando yan. Bumitaw na ako. Kaya lang, nagtataka naman ako, bakit padala ng padala si Lord ng tao? O, hindi ko na matanggihan yung tao. Kaya inasikaso ko. Okay. Many things happen. Yan. When we accept our position in Christ is first. Giving our all is important. Ano ang sabi? O, yan. Many things happen when we accept our position in Christ. Our position in Christ is, so yan ang dapat na makita natin, priority. Ano? Okay? Giving our all. Ang pagbigay mo sa buhay mo, kapiraso lang, pwede. Kasi sabi niya, giving our all is important. Put God first. Priority mo si Lord. Amen. Kaya nga, okay, ulitin ko lang po ito. Noong pong hindi pa naintindihan ni Jackie ang posisyon ko kay Lord, nag-birthday siya, galit sa akin. Kasi pumunta kami ni Brother Fernando sa bundok. Birthday niya. Alam mo ang birthday ko? Umalis ka. Pinaunawa ko sa kanya. Sabi ko, lingkod ako ng Diyos. Kailangan unahin ko muna yung kay Lord. Total, ikaw hindi ka naman mawawala. Andyan ka lang naman. O di sa gabi tayo mag-celebrate. Nakuha niyo ba? Hindi mo pwedeng unahin ang sarili mo, pamilya mo. Si Lord ang number one. Put God first. Be satisfied with what you have. Masiyahan na tayo, ano meron ka? Kasi kaya nawawala ang iba, ang daming pangarap. Bumili ng train yata ang iba. Pajero. Hindi naman masama yan. Pero, may pajero ka, hindi mo man lang nabilhan si Lord ng ano. Kahit na pamaypay. Di ba? O may pajero ka, hindi mo lang nakabitan to ng ventilador. Amen. Just be happy in what God wants you to do. Doon ka magsaya sa ipinagagawa ng Panginoon sa iyo. At iyan po ang aking karanasan. Kung wala na po itong fellowship, Lord, kunin mo na ako. Kung wala na ito, mas gusto kong mawala na dito sa mundo. Kasi ang kagalakan ko mga kapatid, fellowship. At sana ramdam niyo rin yan na kapag may fellowship, masaya kayo. Amen. Okay. Konti na lang. Dito po sa ano. Itas mo. It is the core of our message. The new birth. Ayan. Just as it was brought to our forefathers at Pentecost, it is the correction of the error in the garden. Kasi yung Pentecost, mga kapatid, baptism of the Holy Ghost yun. Na hindi po ito naranasan ng maraming panahon ng tao. It is the correction of the error in the garden. Okay? Ano yung error na yon? To move from a sex birth to a spoken word body birth. So, ang error po doon, kasi tayo, isinilang by sex. Unlike si Adam, hindi po siya, kaya nga, nagagalit si Dili Atay-Atayan sa kanya, kay
Dolphy, kasi lagi nagpaparinig si Dolphy, napakapalad ni Adan. Bakit? Bakit? Walang biyanan si Adan. Kasi masungit yung biyanan niya eh. Napakapalad ni Adan. Sana ako si Adan, walang biyanan. Kasi problema niya yung biyanan niya eh. Wala pong sex birth na naranasan. Hindi siya ipinanganak si Adan. At ito po ang nais ni Lord na mangyari ngayon sa atin lahat. Maibalik tayo sa pagiging spoken word body. At yun ay mangyayari pag nag-change ang atoms natin. Naipaliwanag ko na ito. Mag-change ang atoms mo by, anong sabi yan? The new birth. Pag nagkaroon ka ng new birth, automatic po yun. Nag-change ang atoms mo. Wala na yung 666. Amen? Okay. To keep a sex body in the equation is to remain in the error. Ayan. So kung ang tao mananatili at hindi nagkaroon ng new birth, sabi rito, is to remain in the error. Our errors have been corrected sa mga totoong born again. Ayos na. Okay? The new creation body gives us the power and strength to fulfill the flesh covenant. Whereas, the old creation body couldn't do it. Hindi ito magagawa sa sex birth. Okay? We don't do away, we fulfill. So, mga kapatid, kaya wag po tayong magliliban sa pakikinig kasi pinapanday po tayo rito. At sabi ko nga kahapon doon sa Bible study, kung ako ang Diyos, dahil ka ako sister, nakilala na rin kita, kasi sa tao ka ako, pag nagkamali ka at kaibigan mo ang judge, palulusutin ka. At kung ako kako ay judge, palulusutin na kita kasi kaibigan na kita. Pero si Lord, paano? Paano lulusot ang tao kay Lord? So kaya nga, kailangan mapasok natin ang new birth. Amen? Maging totoo tayo na new creation, hindi sa pamamagitan ng nanay natin, kundi kapanganakang espiritual, at iyan ay nagiging bunga ng patuloy nating pakikinig at nababago ang ating mga buhay. God bless.